tema po natin. Hawak mo ang, hawak mo ang, hawak mo ang beat. Ayan. So, ang ating pong tema sa umaga pong ito ay mula sa Jeremiah 17:7-8. Ayan. So, hayaan nyo po na ako na lamang po ang magbasa. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by the stream, and does not fear when heat comes, for its leaves remain green, and is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Ayan. So, ang tema po natin ngayon ay hawak mo ang beat. Pwede mo bang tanungin ng iyong katabi, hawak mo ba ang beat? Ayan. Hawak mo ba ang beat? Mukhang may nakita ko dito mga naghahawak mo ang beat sa TikTok. Baka nandito yung mga nag-upload ng hawak mo ang beat. So sa katunayan po, hawak ba natin ang beat? Ayan. So tag-init na naman. Kadalasan sinasabi po natin, beat the heat. Ayan. So nakalagay po dyan, let's beat the heat together. But today po mga kapatid, let us talk about how we can beat the heat as a Christian. Ayan. So kapag po ba sinabi nating heat, ano ang ibig sabihin? Ano pag sinabi nating heat, ano ang ibig sabihin? Tag-init. Ayan, so sabi, mainit, sabi ni Ate Jaja. So tama, pag sinabing heat, mainit o kaya naman ay tag-init, beat the heat. Tama po. So ayon po sa ating tema, sabi po sa verse 8, sabi po sa Tagalog version, katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Alam niyo po ba mga kapatid, tayo inihalin tulad sa isang puno na nakatanim sa batisan. Kapag sinabi po nating batisan, ibig sabihin ay tubig o daluyan ng tubig, pinagdadaluyan ng tubig. Ibig sabihin, hindi nauubos. Alam niyo po ba, tayo bilang isang Kristiyano, tayo din ay nakakaranas ng tagtuyot ng init, tama po ba? Nariyan po ang mga pagsubok, nariyan ang mga problema sa paaralan, financially, sa bahay, sa pamilya. Pero sabi dito, kung tayo isang mananampalataya na may pagtitiwala sa Diyos, tayo ay parang punong kahoy na nasa tabi ng batisan na dumaan man ang tugtuyot, hindi malalanta dahil rooted tayo sa living water at yun ay ang Panginoon. So mabilis lamang po ito, mabilis din ako magsalita kaya sabayan niyo po ako. Okay, so sabi po dito na kahit dumaan po sa kahit na anong season, nagsimula tayo elementary, high school, junior high, senior high, at magka-college na marami po dito. At hanggang sa tayo ay mag-young pro at mag-asawa na, when the challenges comes, we will never be anxious, sabi po sa mga talata, in the year of drought, because the Lord, who is the living water, will sustain us. Hindi tayo mauubos. Di ba nga po, kapag ka ang isang halaman ay naranasan ang matinding init at malayo ito sa source of water, madali itong matuyo. Pero kapag ang isang halaman daw po ay nasa tabi ng batisan, dumadaloy na tubig, kahit mukhang lanta na sa physical niya, ang mga sanga nito, pagkatapos ng tag-init, muli itong mamumunga. Dahil ang tubig ay hindi nag-uumpisa sa dahon, hindi siya nag-uumpisa sa mga sanga, kundi ito ay nag-uumpisa sa pinakamalalim, saan ba tayo rooted? Hindi sa kundi sa ating pinakaugat. When you are rooted in Jesus Christ, you will not fear heat, ang challenges. You will not fear challenges. You will not be anxious because you know you have trust in the Lord who will sustain you. These are the things we need to remember when we are living and sustained by God, our living water. So ngayon po, pag-usapan po natin yung mga nakalagay dyan para po sa ating word na beat. Blessing, example, authority, and truth. Mabilis lamang po ito. Una, blessings.
Sabi po sa Genesis 12:2-3, "And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing." Sabi po sa verse 3, "I will bless you who bless you, and I will bless who bless you, and him who dishonors you. I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed." Sabi po sa point number 1, you hold the blessing. Hawak mo ang pagpapala. And you can be the source or extension of God's blessing. Alam niyo mga kapatid, when we are rooted to the living water, our God, who sustain us, we became a blessing to other people. Kung papaanong dumadaloy sa atin ang pagpapala ng Diyos, ay siya ring pagdaloy ng pagpapala ng Panginoon sa ibang tao. Alam nyo, mga kapatid, para tayong tubig sa gripo. Alam nyo, kapag binuksan natin yung gripo, di ba kusang dadaloy ang tubig? At kapag napuno yung timba na inilagay natin, ano mangyayari sa tubig? Kusa itong babagsak. At lahat ng mababagsakan nito ay mababasa. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo, when the Lord pour out as blessings, hindi natin ito makokontrol. Hindi natin ito mapipigil. Paligid sa atin ay mapagpapala. So ganun po pala, when you are sustained by God, you are limitless because you receive blessings from limitless God. Hindi mo ko pwedeng kontrolin ang pagbibigay mo sa ibang tao. Bakit? Kasi katulad ng sinabi ko kanina, para tayong isang tubig sa timba na pag binuksan ng Diyos ang gripo ng pagpapala, hindi pa pwedeng hindi bubuhos. Di ba? Pag bumuhos ang tubig, lahat ng madadaanan nito ay mababasa. Ganoon daw po ito. Hawak natin ang pagpapala, mga kapatid. When we are rooted, kung ang ating ugat ay nasusustain ng tubig na nagmumula sa Panginoon, hindi pa pwede na ang isang katulad mo na pinili ng Diyos ay hindi maging isang pagpapala sa ibang tao. Marahil ngayon hindi nyo pa nakikita kasi ate nag-aaral pa lang ako eh. Ngayon ate medyo may problema kami financially, naghinto kasi ako. Hindi ibig sabihin nun ay hindi kayo pagpapala. Katulad ng sinabi ng Lord kanina, hawak mo ang pagpapala, hindi mo ito makokontrol. Kahit sa tingin mo parang hindi ka blessing sa ibang tao, you are already a blessing to other people. So bakit po? Dahil kapag tayo ay naka-receive ng limitless provision sa Panginoon, limitless din ang ating ma-share sa ibang tao. Kaya nga, di ba may pagkakataon sa ating buhay, walang-wala na tayong pera, pero dahil gusto natin isama yung kaibigan natin, kahit natin sa jeep, ililibre na kita. Di ba? Kahit hindi mo alam paano ka ba sasakay. Okay po, bakit? Kasi sa atin po, bilang isang mananampalataya, you hold the blessing. So, pangalawa, di ba sabi sa inyo, mabilis lang. Una, blessing. Pangalawa, example. Sabi po sa 1 Timothy 4:12, "Let no one despise your youth, but be an example to the believers. In word, in conduct, in love, in spirit, in faith, and in purity." Sabi po sa pangalawa nating puntos, you hold to be a great example. Hawak mo ang pagiging isang magandang halimbawa bilang isang mananampalatayang Kristiyano, lalo na po sa ating mga kasamang kabataan. Lagi po nating tatandaan na kapag ang tubig natin na kinukuha natin sa lagayan, di ba po pagka tayo ay may kinukuhang tubig sa isang lagayan, marumi man ito, pagka kinuha natin, marumi pa rin. Kunyari, ito, may marumi tayong ilalagay. Pag inano natin ng tissue, pag piniga mo, marumi pa rin. Tama? Pero kapag naglagay tayo ng malinis na tubig, kapag inano natin ang tissue, pag piniga mo, malinis pa rin. Ano po ang ibig sabihin po nun, mga kapatid? Sabi po doon, when we are rooted to the right source of water, we can be right people to others. Perfect example ka. Kapag perfect example ang iyong ginaya mo, at yun ay ang Panginoon. Kung tayo ay konektado sa tamang tubig, ang Panginoon, we can be the best example to the young generations or to other
people. We can be a great example to the believers in action, in speech, at bilang isang estudyante o nagtatrabaho. Bakit? Kasi right source of water at yun ay ang Panginoon. So mga kapatid, let us check our life. Am I connected to the right water, right source of water? If I am, then I can be a great example to other people because my source is Jesus Christ who is perfect example to all believers. So walang kahit na anong pagkukulang ang Panginoon, tama po ba? Kung siya ang una nating tutularan at tayo na tumutulad sa Panginoon o yung tinatawag nating Christ-likeness. Kaya pala, habang minamahal ko ang Panginoon, naging Christ-like ko siya. Bakit? Kasi si Jesus ang ating tinutularan, tamang tubig. Ngunit kung ang ating pong mga ginagawa in action, in conduct, in speech, ay hindi na ayon sa layunin ng Panginoon, baka mali yung source of water natin. Walang kahit na anong pagkukulang sa ating Panginoon. The Lord Himself is a great example to other people. So tayo po bilang isang kabataan, hawak natin ang pagiging isang magandang halimbawa sa ibang kapwa kabataan. At maging sa ating mga kasama na nasa Young Pro po dito mula sa ating po mga pinagtatrabahuhan. Ayan. So una, blessings. Pangalawa, example. Pangatlo, authority. Sabi po sa 1 John 14:12, most assuredly I say to you, he who believes in me, the words that I do, he will do also. And greater works than this he will do, because I go to my Father. Pangatlo, sabi po dyan sa ating pangatlong puntos, you hold or carry the authority given by Jesus. Hawak po natin ang otoridad na nanggagaling sa Panginoon. So sabi po dito, ayan. Sabi po sa verse 12, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay nakagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa sa mga ito, sapagkat babalik na ako sa Ama. We have the authority to do what Jesus does, to preach, to speak healing, speak freedom, and speak blessings, and to bring them to God, to speak life or salvation. Kapag dumadaloy ang tubig, ang ating Panginoon, sa ating buhay, magugulat ka na lang na speak like Jesus. Kaya po pala mga kapatid, kapag tayo ay nakikipag-usap sa ibang tao, may compassion na, tama po ba? With forgiveness, with love. Bakit? Kasi ang Panginoon na ang siyang dumadaloy sa ating buhay. Kaya nga, di ba po, kapag nakilala natin ang Diyos, habang tumatagal, nagiging katulad na tayo ni Jesus. Yung dating hindi nagsisimba na. Yung dating nasa SM, tuwing weekends, nasa simbahan na tuwing linggo. Yung dating mahiyain ngayon, leader na. Yung mga dating kabataan na nagtatago, ngayon naririto na. Yung dating bulakbol ng mga kabataan, ngayon nagsishare na ng buhay at pinagtagumpay na ng Panginoon. So alam niyo po ba, you can never be wrong when you choose Jesus. Sabi dito, lahat mababago, from useless to useful. Nagagamit na ang buhay mo sa ibang tao. And when others heard your name or life story, the Lord glorified because of your life, and on that moment, you already hold the authority that Jesus gave to us. Authority to do amazing things that glorify Him. So authority to share the gospel to everyone. And when the Lord give you authority, He will also give you anointing. Kaya pala sa ating pagbabago ng buhay, nagiging katulad natin si Kristo. Ang lahat ng kanyang sinasalita ay sinasalita na rin natin. Lahat ng kanyang ginagawa ay ginagawa na rin natin. Tayo ay nakapagbabago na ng ating buhay. So, panghuli. Yan, last na po. Truth. Ayan. So, sabi po sa John 8:32, and you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi po sa panghuliin po nating puntos, you hold the truth that will set you free. Hawak mo ang katotohanang magpapalaya sa
iyo o magpapalaya sa atin. When we are connected to the right source of water, our God, malilinawan tayo sa mga bagay na ayaw ng Panginoon na gawin po natin. Sabi nga sa Jeremiah, at palagi ko din po ito sinasabi sa aking mga ka-cell group, sabi po doon sa mga talata, plans to prosper you. Hindi naman sasabihin ito ng Panginoon kung ayaw niyang maranasan natin ang katotohanan ng tayo ay para sa Panginoon. Amen po ba? Tayo ay para sa Panginoon at ang plano ng Panginoon ay para sa atin. Kaya nga mapapansin po natin, habang nakikilala natin si Jesus sa ating buhay, nababago din ang ating buhay. Yung dating malabo, lumilinaw. Yung dating mahirap, dumadali. Yung dating imposible, nagiging posible. Bakit? Dahil hawak natin ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Yung dating nagkakating classes, yan, ng mga estudyante, tumataas na ang marka sa eskwelahan. Yung dating hindi mapapa-absent sa mga bisyo, lalo na tuwing weekends, ayan, yung mga kung saan pumupunta. Ngayon po, ang mga may bisyo na, yung mga nagve-vape, yung mga pabata ng pabata, tama po ba? Kaya kayo ay pinagpala, mga kabataan. Kasi kayo ay nasa right source of water at yun ay ang Panginoon. Sabi dito, yung dating nakikipag-away sa daan, ayan, ngayon nagbabahagi na ng salita ng Diyos sa daan. When we know Jesus Christ, we hold the truth we should see. Ito lamang ay mangyayari sa atin kung tayo ay konektado sa tubig na nagbibigay ng katotohanan, ang ating Panginoong Jesus. So, ayun lamang po mga kapatid, sabi sa ating conclusion, hawak mo ang una, maging pagpapala, hawak mo maging isang mabuting halimbawa, hawak mo ang otoridad na nagmumula sa Diyos, at panghuli ay hawak mo ang katotohanan magpapalaya sa iyo. Sabi po sa verse 7 to 8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa Kaniya. Sa katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Mga kapatid, Youth with the Purpose, ilagak po natin ang ating pagtitiwala na ang Diyos na mayroon tayo ay Diyos na tutulong sa atin upang magpatuloy, upang lumaban, at upang maging buhay na patotoo. Mga kabataan, hawak natin ang pagpili kung tayo ba ay mananatili o kung tayo ba ay magiging rooted sa tubig ng Panginoon. Mananatili tayong luntian, sabi nga ng Diyos, ngunit ito lamang ay mararanasan natin kung tayo o ang ating ugat ay nakatanim sa tabi ng batisan. Yan lamang po sa umagang ito. Hawak mo ang beat. Di ako mag-e-example. Ayan, so magandang umaga po sa inyong lahat. God bless us all.